Ano ba? Sige. Kanin, ulam. Itlog, hotdog, sinangag. Yun, ulit-ulit. Kasi pagka nagluluto yung lola, may mga sinangag, hotdog, bacon, like that. Pinapakain namin sa aso namin. Minsan kasi, ubos naman namin, kukulang pa nga eh. Pero minsan naman, may natitira. Meron din. Anong ginagawa niyo sa nabito? Nilalagay namin sa ref. Sara? Yeah. Parehas o? Parehas. So, pag may natitirang ulam, ilagay mo na sa ref para di masira. Tapos, yung kanin, para hindi masira, ilagay sa tama yung kwan. Hindi Natitira sa akin eh. Hinayang. Nangihinayang. Bakit? Kasi imbes na sana kami yung kumakain yung aso namin. Oo, kasi syempre, dapat inuubos namin yung grasya na alok namin. Hinayang. Siyempre, naging ginagastos yung tao. Hinayang sa nabito. Siyempre, ang kwan kasi, ang pagkain, o kaya halimbawa yung yung ating bigas, mahirap kasi magtanim ng palay. O anuin mo yung lupa, bungkalin mo, tapos magtanim ka, may putik-putik yun. Di ba yung nagtatanim ka ng palay, inaano yun, ginaganon sa putik. Narating namin ang bayan ng Rosario, Batangas sa layuning makahanap at makapanayam ang isang magsasaka. At ang eksenang ito ang tumambad sa aming mga mata. Nadatnan namin silang nag-aani. Mga magsasakang di alintana ang init ng tanghaling iyon. Mga magsasakang walang tigil sa pagkayo. Mga magsasakang tila hindi napapagod. At sa aming naging pananatili, nakadaupang palad namin ng isang pinakamatandang magsasaka sa bayan ito. Si Mang Isaías. Si Mang Isaías, 66 na taong gulang, nabubuhay sa pagsasaka sa loob ng mahigit na 56 na taon. 10 taong gulang pa lamang siya nang mamulat ang kanyang isipan sa isang paraisong hindi batid ng ilan. Sariwang hangin, maaliwalas na pawirin, at luntiang pananim ang kanyang kinalakihan. Ang lupaing nagbibigay buhay sa ating bayan. Ngunit ang paraisong ito ay pilit na tinatalikuran at napakahirap sa mata ng mga mamamayan. Medyo isa po ako nagsasakay po. Ito pala kayo ng mga 56 eh. Ilan po sa pamilya niyo yung nagsasaka ngayon? Ay, di ko Ay, parang ako lang. At dahil ang aking mga anak ay di nasa trabaho, hindi magsasaka. Yung sinasaka niyo pong lupa, kanina po yun? Ay, di ako ba'y akit. Ako ba naman ako na nanakahan. Ako pamangkin. Sa inyo pong pamangkin. Sa inyo pong sakahan, ilan pong makina ang meron kayo? Ay, wala akong makina. Ay, lahat po mano-mano. Oo, di, yun na nga. Ay, di, inuupahan. Ay, inuupahan niyo po ang makina? Oo. Ano pong tawag doon? Ay, di, tracer. Ano pambalat po ng palagay? Oo, iba pa rin ang aming ginagamit doon sa pagsasakang pag-aararo. Yung Ay, tractor yung ako din. ginagawa. Oo. Alin po yung sa pagsasaka sa mga prosesong yun yung pinakamahirap po? Yung pagigilid na po, yung pagtatanim. Ay, sa akin lahat yung lasa ko mahirap dahil sa pagsasaka. Mahirap po Oo, talaga. talaga mahirap. Ay, gaya na yan. Di ako nakagraduate, nakapagpaano na, balik ulit sa grade 1. Mag-aararo na naman. Kaya lang yung mahirap. Saan po dinadala yung mga sinasaka niyo po ngayon? Aba, di ko minsan di sa bahay. Sa bahay niyo po.
Damin. At dahil kuminsan, pag mura ang palay, hindi na pinagbibili. Pag mahal-mahal naman, hindi kami sinagbibili. Magkano pong kinikita nyo? Yung estimate nyo lang po. Ako, napakahina naman gaya na rin, lugi. Ay, ang kapital, ang gastos ko din ay 15,000. Hindi ko lang alam kung ano mahihigita sa 15,000, di yun ang tubo. Pag nakita sa 15,000. Kasama na po yung mga... Lahat-lahat na. Para kung... Sapat ba po yun? Ay, at dahil ko minsan, lalo pa kahit kami pinag-aaral, doon lahat kukunin, tatalunin. Ilang buwan nyo po bago mabawi po yung pinagkitaan ng 15 million? Yung 15 million, 4 na buwan po. So sa isang buwan po, bale? Ay, di kaya na rin, 4 na buwan. Mahigit pa. Dahil ngayon kailang gano'n siya. Dite. 5 buwan na rin siya, ang sipa nito eh. Ay, yan. Oo. Sa pagsasaka po, alin po yung pinakamasarap na pakiramdam? Ay, pinakamasarap sa pagkaramdam pagsasaka, di pa kaya kinakapagpatan. Kayo po, kung napapansin niyo po, marami pa po bang kabataan na nagsasaka po ngayon? Ala, palagay ko mahigpit dito yung cellphone. Cellphone na po, wala na po. Wala eh. Ay, di gano'n kaming una. Pagkakalabas namin ng eskwela ay mangungumpay. Dahil sa pag-araro. Ay, ngay, tabi-tabi ng isang bata. Ay, walang Kabataan na po. Wala ngayon. Dahil ngayon ang kabataan mayayaman na. Sa palagay niyo po, yung anak niyo po, gusto niya rin po maging magsasaka. Ay, di pagka ako nag-retiro, di baka yung tataka na rin. Isa po niyo sa anak niyo magsasaka na rin. Yung magtataka na rin. Dahil kung may trabaho, may pamilya na rin kanya. Sa palagay niyo po, bilang isang magsasaka, may ambag po ba kayo sa bansang Pilipinas? Sa ating bansa? Aba, ano ba nga ambag ka? Wala. Tataas ng alay, ang ambag, di yung kumisay mahalang abono, di nalang ibibili. Bubuwis. Ay, yung buwis niyo po. Pakiramdam niyo po, isa na lang po kayo sa nagbubuwis. Oo. Sila, ang mga buhay na bayaning, dugot pawis ang puhunan upang makatulong sa ating mga mamamayan. Mga magsasakang di alintana ang sakit ng katawan at nag-aalab na sikat ng araw. Walang tigil sa pagbabanat ng buto, magmula sa bukang liwayway hanggang sa pagtakip silim ng araw. Mga makakalyot magaspang na kamay na umaani sa mumunting butil na nagbibigay lakas at buhay sa ating katawan. Ngunit isang masaklap na katotohanan ang gumuhit sa aking isipan. Sila mismo ay bulag sa realidad ng buhay, sa tunay nilang ambag sa ating lipunan. Ikaw, ako, tayo, at ang pagbabagong dulot ng panahon, ang nagpiring sa kanilang mga mata, ang nagpiit sa kanilang dinaranas na kahirapan, at ang nagtakda sa kanilang kapalaran, na manatiling bulag sa kanilang kalagayan. Kanya-kanyang pangarap, kanya-kanyang mithiin, umangat sa buhay ang iisang adhikain. Pagtalikod sa pagsasaka at pag-aani, ang tinahak na landasin.
Ikaw. 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 Eh, ikaw, gusto mo ba maging magsasaka? Ako po, gusto ko pong maging magsasaka.